Magandang araw mga bata! Ang paksang tatalakayan natin ngayon ay ang paggamit ng wasto sa mga pangalan at panghalip. Kumusta na mga bata? Narito akong muli para samahan kayo sa panibagong paglalakbay sa Filipino 5. Binabati ko kayo dahil natapos niyo ang unang module. Tiyak naging masaya kayo sa ating kwentuhan. Naghanda ako muli ng kapanapanabik na mga gawain para sa inyo. Handa na ba kayo? Pagkatapos ng ating paglalakbay, inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod. Magagamit mo ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. Natutukoy mo ang uri ng pangalan at panghalip na ginamit sa pangungusap. At ang huli, nakasusulat ka ng isang maikling talata na tumatalakay tungkol sa sarili. Alam niyo ba mga bata na sa unang baitang niyo pa lang ay pinag-aaralan niyo na kung ano ang pangalan at panghalip? Kaya't sa ikalimang baitang ay susubukin natin kung talaga bang naunawaan niyo ang mga ito. Gagamitin natin ito sa iba't ibang usapan tulad ng kwentuhan natin mamaya. Sisimulan natin ang araling ito sa isang buod ng akdang ang pinagmulan ng bahaghari. Bago ko simulan ang alamat ng bahaghari, nais kong maglabas kayo ng papel at isulat ang mga salitang nakasulat ng madiin at mga salitang may kulay pula. Meron na bang mga papel lahat? Simulan na natin ang talata. Noong kapanahunan ni Noe, ay naging napakasama ng mga tao. Tanging siya na lamang ang natitirang matuwid. Namuhay siyang may takot sa Diyos. Siya ay may 3 anak. Isang araw, kinausap si Noe ng Diyos at sinabing, "Lilipunin ko na ang lahat ng mga tao sa daigdig." Umabot na sa kasukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't pumutol ka ng kahoy sipres at gumawa ka ng isang daong. Agad na tumalima si Noe sa utos ng Panginoon. Habang ginagawa ni Noe ang malaking daong, ay inakala ng mga tao na siya'y nababaliw na. Ngunit sa kabila ng panlilibak, ay pinaalalahanin pa rin niya ang mga ito sa paparating na pagbaha. Naganap nga ang kinatatakutan niya. Tanging ang kanyang angkan ang nakapasok sa daong. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang sa umabot sa taluktok ng bundok. Nang matapos na ang pagbaha, ay gumawa si Noe ng dambana at naghandog sa Panginoon. Kasunod nito ang paglitaw ng baghari sa ulap, tanda ng kanyang katapatan at pagtupad sa pangakong kailanman ay hindi na niya lilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Naintindihan mo ba ng mabuti ang kwento? Ngayon, gawin natin ito. Basahin at unawain ang pangungusap. Ibigay ang kaparehong kahulugan ng mga salitang nakasulat ng madiin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, kasama ni Noe ang kanyang buong pamilya sa pagsakay sa daong. Ang salitang nakasulat sa madiin ay ang salitang daong. Anong ibig sabihin ng salitang daong? A. Jeep. B. Kotse. C. Barko. Ang tamang sagot ay C. Barko. Pangalawa, inakala ng mga tao na nababaliw na ang angkan ni Noe. Ang salitang nakasulat ng madiin ay ang salitang angkan.
A. Kapitbahay, B. Kapamilya, or C. Katrabaho? Alin dyan ang may kaparehong kahulugan sa salitang angkan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Kapamilya. Number 3. Sa kabila ng panlilibak na narinig ay hindi pa rin nag-isip ng masama sa kapwa si Noe. Panlilibak. A. Pagpaparatang, B. Pangungutya, or C. Pangangaral? Tama! Ang tamang sagot ay letter B. Pangungutya. Ilan ang nakuha nyo sa gawaing iyon? Magaling! Natutuwa ako dahil ang husay nyo sa pagsagot ng mga gawaing ito. Ngayon, balikan natin ang tekstong ang pinagmulan ng bahaghari. May mga napansin ba kayong mga salitang nakasulat ng madiin? Ang sabi ko sa inyo kanina ay isulat sa isang papel. Ano-ano ang mga salitang iyon? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga salitang nakasulat ng madiin sa akdang ating binasa kanina. Magaling! Una, napansin natin ang salitang Noe ay nakasulat ng madiin. Diyos, tubig, bundok, at dambana. Alam niyo ba kung anong tawag natin sa mga salitang ito? Noe, Diyos, tubig, bundok, at dambana. Ang tawag natin dyan ay pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, sa ngalan ng tao, Ralph, bata, nanay. Sa ngalan ng bagay, aklat, bisikleta, bag. Sa ngalan ng hayop, kalabaw, pusa, aso, ibon. Sa ngalan ng lugar, La Union, simbahan, palengke. At sa ngalan ng pangyayari, kaarawan at araw ng kalayaan. Alam niyo ba na ang pangalan ay may 5 uri? Ano-ano kaya ang 5 uri ng pangalan? Ang 5 uri ng pangalan ay ang una, pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay salitang pantawag sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay ditiyak at nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa, sa ngalan ng tao, bata, anak, magulang. Sa ngalan ng bagay, bag, lapis, papel, hayop, baka, aso, ibon, lugar, ospital, palengke, paaralan, at sa ngalan ng pangyayari, binyag, revolusyon, at pagtatapos. Ang ikalawang uri ay ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, kung sa ngalan ng tao, Jose Rizal, Mirna, Justine. Sa bagay, Micaela Bag, Monggol. Hayop, Bertong Kalabaw, Brownie, ang pangalan ng aso. Pusa, Katya ang pangalan naman ng pusa. Lugar, Maynila, Bawanta Elementary School. Pangyayari, Pasko ng Pagkabuhay at EDSA People Power. Ang pangatlong uri ay ang pangalang konkreto o tahas. Ito ay ngalan ng mga bagay na nakikita, nahihipo o nahahawakan. Halimbawa, aklat, papel, mesa, sabon, mangga, tubig,
at upuan. Pang-apat ay ang pangalang di konkreto o basal. Ito naman ay salitang pantawag na may kinalaman sa ating emosyon o damdamin. Halimbawa, lungkot, hapdi, ligaya, lagim. At ang pinakahuling uri ng pangalan ay ang pangalang lansakan. Ang pangalang lansakan ay pangalang tumutukoy sa maramihan o pangkatan. Halimbawa, langkay, dosena, kumpol, batalyon. Lagi nating tandaan, sa lahat ng uri ng pangalan, ang pangalang pantangi lamang ang palaging nagsisimula sa malaking titik. Ang pangalang pambalana, konkreto tahas, di konkreto o basal at langsakan ay isinusulat sa maliit na titik maliban na lang kung ito ay ginamit bilang simula ng pangungusap. Ngayon, susubukan ko kayo kung talagang naintindihan nyo ang iba't ibang uri ng pangalan. Gawin natin ito. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Suriin ang mga salitang nakasulat ng madiin. Tukuyin kung ano ang uri ng pangalang ito. Isulat sa loob ng talahanayan ang sagot ayon sa uri nito. Ito ang talahanayan. Ito ba ay pantangi, pambalana, konkreto, di konkreto o lansakan? Simulan na natin. Una, si Ginang Cruz ay bumili ng sapatos para sa kanyang anak. Simulan na ang pagsagot. Anong uri kaya ng pangalan si Ginang Cruz? Tama, Ginang Cruz. Ito ay pangalan. Ang sapatos kaya, saan siya nabibilang? Ito ay konkreto kasi nahahawakan natin siya. Yung anak, saan siya nabibilang? Anong uri ito ng pangalan? Ito ay pambalana kasi hindi tiyak. Pangalawang bilang. Tuwang-tuwa si Nena nang bigyan siya ng 1 dosenang rosas ng kanyang manliligaw. Anong uri kaya sila ng pangalan? Pakisulat sa inyong mga sagotang papel. Naisulat na ba ang inyong mga sagot? Si Nena, anong uri siya ng pangalan? Ito ay pantangi, magaling, manliligaw. Saan ito nauuri? Ito ay pambalana. At ang 1 dosenang rosas, ito naman ay lansakan. Katlo, isang batalyong sundalo ang dumating sa bayan para tumulong sa pamimigay ng pagkain sa mga tao. Ngayon, ilagay niyo sila sa talahanayan. Tapos na ba, mga bata? Isang batalyong sundalo. Ito ay isang lansakan. Pambalana naman ang bayan, tao, at pagkain. Ang pagkain din ay pwedeng konkreto. Kaapat, si Jose ay nakatira sa Maynila nang mag-isa kaya siya nangangamba sa kanyang seguridad. Iuri nga natin sila. Nasagutan na ba, mga bata? Jose, ito ay pantangi. Maynila, ito ay isang pantangi. Nangangamba, ito ay di konkreto. Kalimang bilang,
Si Mang Ambo ay namigay ng pera sa mga kababayan niya. Saan kaya sila nauuri? Anong uri kaya sila ng pangalan? Nasagutan na ba mga bata? Kababayan, ito ay isang tambalana. Mangambo, pantangi. Konkreto naman ang pera. Nakuha niyo ba lahat mga bata? Magaling! O hayan, naintindihan na natin at lubos nating naunawaan ang pangalan at ang mga uri nito. Ngayon, balikan ulit natin ang tekstong ang pinagmulan ng bahaghari. May mga napansin ba kayong mga salitang nakasulat sa kulay pula? Nakasulat sila ng kulay pula. Sinabi kong isulat niyo sila sa inyong papel. Ngayon, magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga salitang iyon. Wow! Siya, ka, niya, kanya, at kanila. Anong tawag kaya natin sa mga salitang ito? Napakahusay, ang tawag natin dito ay panghalip. Ano naman ang panghalip? Ang panghalip ay salitang ginagamit bilang panghalili o pamalit sa pangalan. Halimbawa, si Ginang Flor Ramirez ang aking nanay. Si Ginang Flor Ramirez ay ang pangalan. Ngayon, gawin natin siyang panghalip. Papalitan lang natin si Ginang Flor Ramirez ng salitang siya. Siya ay ang panghalip. Siya ang aking nanay. Siya, tinutukoy niyang siya ay si Ginang Flor Ramirez. Naintindihan ho ba? May tatlong uri ng panghalip. Una ay ang panghalip na panao. Ang panghalip panao ay ginagamit na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Halimbawa, si Kim ay matalino. Kim, ito ay isang tao. Ito ay isang pangalan, ngalan ng tao. Siya ay matalino. Siya, ito ay isang panghalip. Siya, pinalitan natin ang pangalan ni Kim ng salitang siya. Siya ay matalino. Ang uri ng panghalip nito ay panghalip panao. Pamalit sa ngalan ng Ang panghalip panao ay may panauhan. Unang panauhan, ito yung nagsasalita. Ako, akin, ko. Ikalawang panauhan, kinakausap. Ikaw, iyo, mo, inyo, kanya. At ang ikatlong panauhan ay ang pinag-uusapan. Sila, kanila, o nila. Ang panghalip panao ay may kailanan. Isahan, ako, akin, ko, ikaw, iyo, mo. Dalawahan, kata, kita, tayo, inyo, ninyo. Maramihan, tayo, kami, amin, namin, atin, natin. Kalawang uri ng panghalip ay ang panghalip na pananong. Ito ay salitang ginagamit sa pagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, sino ang nanay mo? Bakit ka narito? Pag-aralan nating mabuti ang chart na ito. Mga panghalip pananong. Sumasagot sa tanong tungkol sa. Panghalip pananong, sino? Sumasagot sa tanong tungkol sa tao. Kanino? Sumasagot sa tanong tungkol sa tao. Ano? Sumasagot sa tanong tungkol sa hayop, bagay, katangian,
at pangyayari. Kailan? Sumasagot sa tanong na tungkol sa panahon. Saan? Sumasagot sa tanong tungkol sa lugar o pook. Bakit? Sumasagot sa tanong tungkol sa dahilan ng pangyayari. Paano? Sumasagot sa tanong tungkol sa paraan ng paggawa. Ilan? Sumasagot tungkol sa tanong tungkol sa bilang o dami ng nais malaman. Alin? Sumasagot sa tanong tungkol sa pagpipilian. Gaano? Sumasagot sa tanong tungkol sa sukat o bigat. Magkano? Sumasagot sa tanong tungkol sa halaga. Ang ikatlong uri ng panghalip ay ang panghalip panaklaw. Ito ang ginagamit para tukuyin ang bilang ng pangalan. Kung ito ba ay isahan, ito ang gagamitin natin. Bawat, anuman, gaano man, alin man, sino man, saan man, kanino man, at ilan man. Kung maramihan naman, lahat, pawing, kapwa, marami, ilan. Halimbawa, bawat isa ay mahalaga. Iyan ang lagi mong tatandaan. Lahat ng problema ay may solusyon, gaano man ito kabigat. Ngayon, subukan nga natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating napag-aralan ngayong araling ito. Gawin natin ito. Gamit ang mga kaalamang natutuhan, basahin at suriin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel kung ang pangalang may diin at salungguhit ay pambalana, pantangi, tahas, basal o lansakan. Una, umaapaw sa kaligayahan ang aking puso sa inyong ibinalita. Kaligayahan. Ito ba ay pambalana, pantangi, tahas, basal o lansakan? Isulat ang inyong sagot. Tapos na po ba? Ang tamang sagot ay basal. Pangalawang bilang. Si Ginoong Reyes ay mabait at mapagbigay sa mga nangangailangan. Ginoong Reyes. Ito ba ay pambalana, pantangi, tahas, basal o lansakan? Magaling. Ito ay pantangi. Pangatlo, binigyan ako ng aking anak ng isang dosenang rosas. Dosena. Isang dosenang rosas. Ito ay isang lansakan. Magaling. Pangapat, ang aking mga kaibigan ay masayang naglalaro sa bakuran. Bakuran. Magaling. Ito ay konkreto o tahas. Kalimang bilang. Bumili ako ng isang kahong tubig. Tubig. Ito ay isang konkreto o tahas. Next. Kaanim. Ako ay magiging mabuting alagad ng Panginoon. Panginoon. Magaling. Ito ay pantangi. Kapitong bilang. Iyan ang aking mga pangarap para sa ikauunlad ng mundo. Mundo. Ito ay konkreto o tahas. Kawalo. Hanggang kailan ka tatalima sa utos ng iyong mga magulang? Hanggang kailan ka tatalima sa utos ng iyong mga magulang? Magulang. Ito ay pambalana. Magaling. Ikasyam. Sino man sa atin ay may maiaambag sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan ng sanlibutan. Ang mga salitang may salungguhit
at nakasulat ng madiin ay ang salitang katahimikan at kapayapaan. Anong uri ito ng pangalan? Ito ay isang basal. Number 10. Huwag nating tularan ang mga taong masasama. Tao. Anong uri ito ng pangalan? Ito ay isang pambalana. Pangalawang gawain. Malaki ang naitutulong ng mga mungkahi sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Di na rin mabilang ang mga programang naisakatuparan mula sa mga napagkasunduang mungkahi. Kumpletuhin ang pangungusap sa bawat bilang sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na panghalip upang mabuo ang diwa. Una, ang balana, bawat isa, iba, sa inyo makapagbibigay ng inyong mungkahi. Alin sa mga salitang balana, bawat isa at iba ang magkokompleto o kokompleto sa diwa ng pangungusap na ito? Ang tamang sagot ay iba. Ang iba sa inyo makapagbibigay ng inyong mungkahi. Next. Sabi ni Tess, pwede bang isulat sa pisara ang mungkahi para mabasa nating blank? Balana, karamihan, o lahat? Pwede bang isulat sa pisara ang mungkahi para mabasa nating balana, karamihan, o lahat? Ang tamang sagot ay magaling, lahat. Pwede bang isulat sa pisara ang mungkahi para mabasa nating lahat? Sabi ni Tess. Ang sagot naman ni Fe, sino mang, alinmang, saan mang, dako ng mundo, pagmamahal ang kailangan ng bawat, lahat, ibang tao. Sulat ang sagot. Tapos na po ba? Ang tamang sagot ay saan mang dako ng mundo, pagmamahal ang kailangan ng bawat tao. Ang sabi naman ni Tess, oo nga ano, maisasakatuparan kaya ang alinmang, anumang, saan mang binabalak nating gawin? Pakisulat po ang sagot. Ang tamang sagot ay anumang. Sabi ni Tess, oo nga ano, maisasakatuparan kaya ang anumang binabalak nating gawin? Ituloy natin ang usapan ng dalawang magkaibigang si Fe at Tess. Sabi ni Fe, halos ganyan din ang nasa isip ko. Heto, pakinggan ninyo. Pagmamahalan ng isa't isa, bawat isa ay mahalaga sa balana, isa o ilan. Ang tamang sagot ay isa't isa at balana. Halos ganyan din ang nasa isip ko. Heto, pakinggan ninyo. Pagmamahalan ng isa't isa ay mahalaga sa balana. Ang sabi naman ni Tess, kayang-kaya kapag tulong-tulong tayong lahat, bawat o karamihan. Magaling, ang tamang sagot ay lahat. Kayang-kaya kapag tulong-tulong tayong lahat. Ilan ang nakuha ninyo mga bata? Nasagutan nyo ba ng tama lahat? Magaling! Salamat! Sana nakatulong ang araling ito sa inyo. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!